Kita ng taong bayan kung paano nanggalaiti sa galit itong si Senator Risa Ontiveros. May isa kasing drag queen na nag-perform kung saan ang litrato ng unit team nila Vice President Sara at Bongbong Marcos ay hinati sa dalawa dahil wala na nga ang unit team at nang iabot na ang litrato ni Vice President Sara kay Senator Risa Ontiveros. Abay dito na ipinakita ni Ontiveros ang kanyang galit kay Vice President Sara. Iniabot ng drag queen ang litrato ni VP Sara at walang pag-atubiling pinunit ni Senator Risa Ontiveros ang larawan ni Vice President Sara. Kitang-kita mo ang pagkainggit ni Ontiveros kay Inday Sara. Of course, gigil yan sa pagbisita ni VP Inday Sara kay Lenny na inaagawan ni Risa ng Corona for 2028. Nawala ang spotlight kay Risa. Ay strategic move by Inday knowing the brewing tension between the two. Akala ko ba kagalang-galang ang mga yan? Mas mabuti pa akong walang pinag-aralan kasi marunong pa akong magtanim ng delikadesa o respeto sa kapwa. Yung ugali na ganyan, ugaling aso. Kahit pa mataas ang narating sa edukasyon, ugaling hayop. Grabe ang laki ng inggit ha. Hoy virus, itaga mo to sa kokote mong puro ipis ang laman, di ka naman nanalo. Napaka-unprofessional talaga ang babaeng makakaliwa na yan. Itsura pa lang, mukha na siyang witch. Maging si Direk Daryl Yap ay napakomento. Ito si Senator Risa Ontiveros habang pinupunit ang larawan ni Vice President Sara. Pag-inggit, punit. Dapat, kung naninilbihan po kayo sa bayang ito, magpaka-professional po kayo madam. Huwag niyong ipakita ang galit nyo sa taong bayan. Kung hindi mo talaga mapigilan ang galit mo dahil tao ka lang din, gawa ka ng silhouette ni VP namin. Doon sa kwarto mo, gawin mong pang chimpag. Para masatisfy ka, hindi yung ipakita mo pa sa taong bayan ang galit mo. Pinakilala mo lang talaga ang sarili mo kung sino ka. Lalong magagalit sa iyo ang mga supporters ni VP. Madaming nagmamahal sa kanya. Mga public figure kayo, tapos yan ang ipapakita ninyo. Kawawa talaga ang bansa natin. Lahat na lang galit siya, pati kay Alice ko. Ay, kawawa kaming mga ordinaryong mamamayan. Samantala, trilyong-trilyong utang ng Marcos administration ay hindi maipaliwanag, hindi maidepensa ni Stella Wamos Kimbo. Dito na na-corner si Kimbo. Ang laki ng utang ng Pilipinas. 2 taon pa lamang nanunungkulan si BBM pero walang output, walang infrastructure at kung ano pa man. Saan napunta ang pondo at utang? Narito ang comment at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin. Madam Speaker, Madam Sponsor, what is the total national debt as of now? Sa ngayon po, ang total is about 16 trillion. 16 trillion pesos? 15.69 trillion to be exact. Okay, so we now have, Madam Speaker, a total debt of 15.6 trillion pesos. Just a year ago, this was, I think, 14 trillion pesos. Correct me if I'm wrong, Madam Sponsor. That is correct, Madam Speaker, Your Honor. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, what specific measures or strategies will the government implement to address the shortfalls? Madam Speaker, Your Honor, ang pinaka-importante pagdating sa utang ay ang tinatawag na debt to GDP ratio. Ibig sabihin, hindi yung absolute amount ng utang o hindi yung relative amount ng utang. Ibig sabihin, kung gaano kalaki ang utang kumpara sa kabuuang kita ng ekonomiya. Grabe mga lods, no? Imagine niyo palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. Tapos, anong nakikita nating big ticket project? Diba? Anong nakikita nating napapakinabangan yung kumbaga, mga proyektong napapakinabangan talaga ng lahat ng mga Pilipino? Buti pa sa past admin. Diba? Yes, 6 trillion ang inutang ng Duterte administration at the time. Pero understandable. Kasi COVID. Diba? May pandemic. Pero, diba? Take note, may pandemic pa yon pero paganda ng paganda ang Pilipinas because of the build. Diba? Kaliwat ka nang naghaharutan na build. Ngayon, diba? 2 years plus pa lang
No? 2 years plus pa lang ang Marcos administration. Grabe! No? Halos mag 3 trillion na ang utang na inutang ng Marcos admin. 2 years plus pa lang yan. Anyari? Wala namang pandemic. Diba? Anong improvement? Patay tayo dyan. Diba? Huwag niyo sabihin, namigay ng mga ayudan. Ha? Diba? Selected individual lang naman ang nakakapagbenepisyo niyan. Diba? Tapos, yung iba pang mga loyalista, papatahimikin tayo. Yung iba pang mga loyalista, lalaitin tayo kung ano nung pinagsasabi sa atin. Hoy, wake up! Diba? Mag 3 trillion na ang utang ng Marcos admin. Diba? What happened? Diyos ko, gumising naman kayo. Isang katerbang container na naglalaman umano ng milyong-milyong kilo ng imported na bigas ang ilang buwanang nakatenga sa ilang pantalan sa Maynila. Vicky, habang patuloy na umaaray ang ating mga kababayan sa mahal na presyo ng bigas, alam niyo po ba na dito sa Manila International Container Terminal at South Harbor, milyong-milyong kilo nga ng bigas ang nakatenga lang at hindi pa rin inilalabas ng mga consignee ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Oh, ba't di pa yan nire-release? Bakit? Naghihintay pa? Naghihintay pa kayo ng right timing? Eleksyon. Gets mo na agad eh. Kasi malapit na eleksyon, ita-timing muna na malapit ng eleksyon para, di ba, wow, bumaba ang kilo ng bigas para plus factor na naman kayo, papogi na naman kayo. Di ba? Kung nirelease pa yan, di ba, at hindi ignored, so, at least, kahit pa paano, pababa ang presyo. Wala, may plano pa yan eh. Baka lagyan pa kayo ng pangalan, baka lagyan pa yan nila ng tatak, patay na. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa talaga namang nanggagalaiting pagpunit ni Senator Rizzo Ontiveros ng picture o litrato ni Vice President Sara? Talaga nga naman may kasabihang pag-inggit, pikit. Etong si Rizzo Ontiveros, pag-inggit, punit. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.